Shoutout nga pala sa may top 6 na nag-comment sa may previous upload ko. Shoutout kay Steve Parinas, Leng Bolix, Riza Gotis, Halin Hu, Loreto Cadion, at Leia Janine de la Cruz. Napaka-early bird nila sa may upload ko, kaya shoutout sa inyong lahat. So, welcome back nga pala sa my YouTube channel ko, at for today's video ay may bongga na naman akong i-share sa inyo na Ola na nakita ko din yung ads online. Dahil dito nga ay nagpapautang lang naman sila ng 80,000 pesos. Napakalaki. At take note, pwede itong bayaran na 3 months up to 15 months. True kaya? So lahat na yan is malalaman natin hanggang sa dulo ng video na to. Malalaman natin kung buo ba nating makukuha itong ilolo natin sa kanila. Mahaba nga ba talaga yung araw ng pagbabayad? At if ever naman na maganda to, wala ka pang pambayad sa may due date mo, haharasin ka kaya nila? Ipopost ka kaya nila online? At kukontakin kaya nila yung mga hindi nakasama sa may contactor references mo. Kaya panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para malaman nyo lahat ng details kung totoo nga ba yung mga ino-offer nila. At wag mo na kayong mag-i-install at magda-download ng loan application na to para maging sure na din kayo at malaman nyo yung mga personal information na isi-share nyo sa kanila. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa my YouTube channel ko, ay i-subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga Ola reviews ko. Para maging aware kayo kung legit nga ba yung mga Ola na nakikita nyo online. At para hindi na rin kayo mapahamak sa mga in-offer nila, baka kasi fake news. At sumali ka na din sa may GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos, 5 ang mananalo ng 200 pesos, at 10 ang mananalo ng 50 pesos. So lahat na yan is sa GCash ko sa inyo ibibigay. Pero kung ngayon ka na nga pala nangangailangan ng pera online at naghahanap ka ng mauutangan na may 0% interest sa unang loan nyo, may nilagay akong links dyan sa description box sa baba at sa may comment section. I-click nyo lang yung mga links dyan, itry nyo. Pero bago kayo mag-accept ng loan is basahin nyo muna yung loan details. So ayun na, simulan na natin. So yung Ola nga na to ay ang Loan Links Safe Loan Online na mada-download or may install sa may iOS. At may 4.8 na ratings. I-check din natin yan mamaya kung legit lahat ng mga nakalagay. At ayan, na-install ko na nga. So dito, ang una nilang inask na permission is yung matrack yung activity mo across other companies, apps, and websites. So ako naman dito is ask app na to track. So ayun, pwede natin tong pindutin. Makakapag-proceed naman tayo dito kahit na i-ask app na to track natin. So dito nga sa may homepage is 80,000 pesos ang nakalagay maximum loan amount. At yung loan term is 180 days at may 0.05% na interest per day. So sige, i-apply na natin. Pero bago tayo makapag-proceed, kailangan muna ng phone number, saka code, at i-accept natin yung kanilang privacy agreement sa may ibaba. So, ayun, sign in na agad. Kaso dito is, nagbaba agad sila ng 20,000 pesos. Siguro for first time user nga naman kasi. Ayun, apply na natin. Ayan, so dito, yung loan term nga pala is 7 days na lang. So, good thing naman is, nakalagay na dito agad para hindi na magulat yung mga user na fake news yung mga nakalagay doon sa may ads nila. So, dito pinapakita na nila agad, which is 7 days nga lang. Kaya kung ayaw mo ng 7 days lang, magbabayad ka na is, wag ka na ditong mag-apply. Pero, kung gusto mo naman is, i-proceed na natin to. Ayan, kailangan natin dito ma-fill-upan ang authentication, personal info, job info, at contact information. So, sa baba naman is yung kung saan ipapadala yung ilo-loan mo. So, i-apply na natin. Una nga nilang hinanap is identity verification, which is yung ID saka selfie mo. At eto naman yung mga pamimilian na ID. Meron silang recommended at other options kung wala ka nung mga nasa itaas. So, pwede ditong UMI driving license, passport, TIN, SSS, voter ID, health card, national ID. At sa other options, pwedeng postal ID, PRC, at pag-ibig. At pagkayari mo namang picturean yung ID, lalabas na dyan yung full name mo, ID number, at birthday na nandun sa may ID mo. So, check mo lang yan pagka mali is, i-edit mo na lang. So, ayun, next na tayo. Pagkayari nun is magsa-selfie ka na nga. So, dito nakakatuwa kasi, pagkayari kong iharap sa akin yung phone ko is nag-okay na agad. Segundo lang, okay na yung selfie.
Unlike dun sa iba na mga ngawit ka na, kakaganyan. Tapos, ang tagal-tagal ma-detect ng mukha mo. Next na tayo sa may personal info. Ayan, gender, education, ano yung napagtapusan mo, yung marital state kung ikaw ay single or may asawa na, at bilang ng anak, number of children, saka yung loan purpose mo, ano yung dahilan ba't ka maglo-loan sa kanila. So, eto yung mga pamimilian sa may loan purpose. So, i-post nyo na lang to para makita nyo, may pamimilian dyan. Pagkayari is email, ilagay nyo email nyo dyan, yung active na email nyo. Tapos, home phone. Ayan, pwedeng kung meron kang other cellphone number, so yun yung ilagay mo. At home city, saka address details. So, dito sa address detail ay itatype mo lang dyan, wala ka na dyan pamimilian. So, next na tayo. Ayan, 3 na lang. Mayayari tayo dito agad. So, job information na. Dito, hinahanap na yung profession. Ayan, may pamimilian dyan. Pwede yung student, police, doctor, government staff, at marami pang iba. At may nakita ko dito, unemployed, pwede din. So, pag nakapili ka na dyan sa work experience na gaano ka nakatagal dyan, sa may pinagtatrabahuhan mo, magkano yung monthly income mo? Ayan, salary type, salary day, job type. So, sa may job type, ayan, may pamimilian lang din dyan. At pwede nga ulit daw dito yung student, retired, saka unemployed. Next is company name. At hindi mawawala ang company phone number, address, saka address details kung saan ka nagtatrabaho. At next na. Ayun, contact information na ilan kaya yung hihingin nila. At ayan, tama nga ang hinala ko, 5 ang hinihingi nila na contact references. Kaya kayo is 5 lang ang ilagay nyo sa may phone book nyo pagka kayo ay madalas mangutang online. Para kung wala ka pang pambayad sa due date mo, ay wala na silang haharasin sa may contact list mo. Doon sa may phone book mo. So, wala na silang makikita. Kundi yung 5 nga lang din na inilagay mo doon sa may app nila. So, yun. Pagkayaring ilagay yung 5 contact references, ay next na tayo. So, yun. Last na pala. Ayan. Payment account information. Saan mo gustong matanggap yung ilo-loan mo dito? E-wallet ba or bank? So, syempre tayo gamit na gamit yung GCash. Kaya, ayun, sa may GCash, ilagay mo lang yung, ayan, account number mo dito. Tapos, ulitin mo lang sa ibaba. At next na. So, ito na nga yung pinaka-inaantay natin. Legit nga ba kaya to? Makakatulong kaya sa atin na nangangailangan? At, eto na. Ako ay naaprobahan ng 2,000 pesos for first-time user. So, not bad na din. For 7 days. So, 7 days ang loan term. Nakita naman pala natin to mula kanina. Sa umpisa pa lang. Kaya sabi ko sa inyo, kung ayaw nyo ng 7 days, ay hindi ito yung para sa inyo na loan app. At take note, hindi natin to makukuha ng buo dahil ang ma-receive lang natin is 1,200 pesos. So dito ay make sure na tinitingnan nyo lahat ng detalye na yan para hindi kayo mabibigla na bakit ganito na lang yung na-receive ko. Tapos magrarant kayo sa may FB na kesyo hindi nyo nakita, hindi nyo alam. So yun, andito po lahat sa may loan details bago kayo mag-apply, mag-proceed, mag-next, makikita po dyan lahat. At isa pa, yung date. May nag-PPM sa akin, kailan po kaya yung date ko ng pagbabayad? So, makikita din po dito sa may application at saka sa loan details kung kailan yung repayment date mo. Kung kailan ka po magbabayad. So, dito, yung repayment amount, yung babayaran mo is 2,000 pesos pa din. At yung mga mababawas ay ito. Processing fee, 667. Total interest fee, 13 pesos lang. At yung risk control service fee ay 120 pesos. At yung payment due nga is 7 days lang. So ayun, hindi ko na ipagpapatuloy yung pagla-loan ko dito. Dahil para sa akin is not recommended to dahil ang laki ng makakaltas. At isa pa, dahil nag-search ako online kung nangaharas ba to. At tama ang hinala ko. So, ayun, wala pa pong due date na ngaharas na daw sila. So, base to sa may nakalap kong information online at nabasa na din sa may ratings nila sa app. So, yung 4.8 na yan is hindi po totoo. Dapat lagi kayong pupunta dito sa may most critical dahil dyan yung makikita yung mga totoong naka-experience na dun sa may app nila. At eto nga yung sabi ng tatrash to kahit hindi pa due date, nakakaloka.
Ayan, high interest, more deduction, only 7 days collection. Well, given naman na talaga yon. So, dito ay 5 days pa lang daw. Ire-remind ka na at ite-threaten ka na magbayad ka na ng mas maaga. At ayun, yung kanila daw team, yung mga agent ay, ayun, mga bad attitude at nangaharas daw talaga ng bongga. At eto pa, nakakaloka. Ayan, yung agent daw ay, ayan, ifo-force ka, talagang tatakutin ka nila na bayaran mo na daw yung loan mo, wala pa man din yung due date. Ayan, pagbabantaan ka pa daw na isesend daw yung mga text messages nila dun sa may contact references mo, saka sa may contact list mo, sa may phone book, dahil syempre nakita na nila yung phone book mo na yan dahil may inalaw ka na permissions dyan sa may app bago ka palang mag-install. So, ayan, ipopost daw yung picture mo saka ID sa may social media accounts which is against the law, which is tama nga yung Data Privacy Act. Hindi daw sila tumitigil kahit nakapagbayad na yung nag-loan. Nakakaloka tong loan links na to. At yung isa naman is, I already filed a complaint due to harassment. So, tama yung ginawa niya. Dapat ganito din yung gawin nyo para wala na pong mabiktima. Yung mga ganitong ola, i-report nyo po yung mga ganitong klase. Dahil dapat nga is, nagpapautang sila, dapat nakagagaan to do sa may buhay nga nung ng loan. Hindi yung wala pa man din yung due date, ang laki-laki na ng interest, ang laki ng nakakaltas, tapos haharasin ka pa. At ipopost ka pa sa may social media, talagang nakakalungkot yung mga ganitong ola na dapat ay hindi na nag-ooperate. Dahil kawawa yung mga Pilipino na nangangailangan tapos lalo lang nilang ibinabaon sa utang. At hindi nga lang pala text dahil nag-i-email din daw to. Ayan, sabi niya kasama yung picture niya nung nag-apply siya, kasama yung ID. So ito parang pamba-blackmail na yung ginagawa ng loan links na to. Kaya kung na-experience nyo na din yung pag-a-apply dito, i-comment nyo naman dyan sa may comment section para maging aware na din yung iba pag nakita yung ads nila online at hindi na din mag-try. So that's it for today's video. For me, not recommended to. Lalo na sa mga talagang nangangailangan dahil baka lalo lang kayong ma-down or ma-depress pagka dito po kayo nag-loan. So disclaimer lang, nasa sa inyo pa din yung decision. Basta ako ay sinishare ko din kung ano yung nasa sa loob ko. At tingin ko ay makakatulong din sa inyo. So yun lang. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!